TV. Ricardo Willis. Kabanata 441 isa pang dumating. Ricardo, ikaw ba yan? Hihihi. Ang lantang matanda ay dumiretso sa dingding, nakatingin kay Ricardo na may kasamang masasamang tawa. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Ricardo na nakatitig sa kanya na may halong pagpatay. Sino ka? Nakilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang pangalan. Ako. Sabihin mo, ano ang mahalaga? Ako si Hizkel Ghost, ang Supreme Elder ng Ghost Black Sect. Habang nagsasalita ang lantang matanda, isang masamang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang aking alagad, si Hawkeye, at ang aking apo, si Butch Ghost, ay parehong namatay sa iyong mga kamay. Ngayon, ipaghihiganti ko sila. Nang marinig ito, tumindi ang panlalamig ni Ricardo, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. So, ikaw ang matandang hamak ng Ghost Black Sect. Sa tingin mo kaya mo akong patayin? Ngayon, ipapadala kita para makipagkita sa iyong alagad at apo. Ngumuso si Ricardo at itinutok ang Glacial River Dragon Sparrow Blade, ang talas nitong butas, sa baliw na demonyo. Ang sekta ng Ghost Black. Ito na naman ang masamang kultong ito. Noong nakaraan, ang batch ng mga bata na sinagip ni Maki at ang iba pa ay ipinadala sa Ghost Black Sect ng pamilya Brit. Nang dumating si Ricardo, nalaman niya ang intensyon ni Hizkel Ghost kay Chloe, at nagpakulo ito ng dugo. Hindi maisip kung ano ang kahaharapin ng mga batang iyon kung hindi sila iniligtas ni Maki. Ilang kapos-palad na mga bata ang nahulog sa mga kamay ng Ghost Black Sect, na nakatagpo ng kanilang malupit na wakas. Tahimik na sumumpa si Ricardo sa kanyang puso na papatayin niya ang bawat miyembro ng Ghost Black Sect. Hindi lamang iyon, sisiguraduhin niya na ang kanilang mga kaluluwa ay nakakalat, hindi na muling magkakatawang tao. Kapag sapat na ang sarili niyang lakas, tuluyan niyang lilipulin ang masamang kultong ito. Siyempre, ang pinakamahalaga ngayon ay ang makitungo sa matandang nasa harapan niya. Nang marinig ang mga salita ni Ricardo, isang mapang-akit na ngiti ang lumitaw sa lanta at kulubat na mukha ni Hizkel Ghost. Ngumisi siya. Anak, ang yabang mo magsalita. Wala kang ideya kung anong klaseng pag-iral ang kinakaharap mo. Wala kang alam sa totoong kapangyarihan. Tumawa si Hizkel Ghost, at isang malakas at nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan, na parang isang napakalakas na puwersa na idiniin pababa kay Ricardo. Nakataas ang tingin sa matandang mukha, tumingin siya kay Ricardo na para siyang langgam. Sa palagay mo, ang pagpatay sa aking alagad na si Hawkeye ay ginagawa kang walang talo sa lungsod. Boy, sa aking paningin, ikaw ay isang bahagyang mas malakas na langgam sa mababang martial world. Alam ko kung paano mo pinatay ang aking alagad na si Hawkeye. Kung hindi niya ginusto na gumamit ng masamang espiritu, hindi mo siya kayang patayin ng ganoon kadali, kaya, ang iyong lakas ay kapantay ng Hawkeye. Sa pinakamabuti, ako ay isang huling yugto ng Core Formation Cultivator. Pumatay sa iyo ng lubos na lakas, na nag-iiwan sa iyo ng walang posibilidad na ibalik ang mga talahan na yan. Hizkel Ghost laughed manically, ang kanyang tawa bilang chill bilang kanyang alagad Hawkeyes. Sa pagharap sa batang si Ricardo, lubos siyang nagtitiwala sa sarili niyang kapangyarihan. Gumamit siya ng isang lihim na pamamaraan upang i-replay ang eksena ng pagkamatay ng kanyang alagad, na nasaksihan kung paano siya pinatay ni Ricardo. Mula sa labanan na iyon, alam niya na sa mga tuntunin ng dalisay na lakas, si Ricardo ay hindi mas malakas kaysa kay Hawkeye. Gusto lang sana ni Hawkeye na mahuli siya at makitungo sa kanya ng madali, ngunit sa huli ay binatikos siya ng sarili niyang kaluluwa. Sa makatuwid, ang Hizkel Ghost ay hindi nagplano na gumamit ng anumang baluktot na pamamaraan laban kay Ricardo at hindi man lang nag-abala sa gayong mga taktika. Sa buong lakas, kaya niyang durugan at patayin ang binatang ito. Ang daming kalokohan. Malamig na sumangot si Ricardo at diretsyong sinugod si Hizkel Ghost. Nang makita ito, lumitaw ang mapang-asar na ekspresyon sa mukha ni Hizkel Ghost. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang ekspresyong iyon, agad itong natigilan, napalitan ng pag-iingat at takot.
Ang Glacial River Dragon Sparrow Blade ay nagdala ng nakakatakot na aura habang tinutuntun nito ang isang tiyak na trajectory, pababa sa Hiskel Ghost. Sky-Cleaving Startled Swan, ang unang hakbang. Ito ang unang pagkakataon ni Ricardo na gamitin ang divine weapon na ito sa aktwal na labanan, pinagsama ito sa kanyang martial skills. Habang pinapakawalan niya ang welga na ito, naramdaman ni Ricardo ang masiglang totoong enerhiya sa loob ng kanyang mga meridian na mabilis na inilabas at ipinapasok sa Glacial River Dragon Sparrow Blade sa kanyang kamay. Sa pag-ataking ito, halos 5% ng kanyang kabuoang totoong enerhiya ang naubos. Ang 5% ay maaaring hindi gaanong tunog, ngunit kailangan itong isaalang-alang na may kaugnayan sa kasalukuyang kakilakilabot na lakas ni Ricardo at ang kabuoang halaga ng kanyang masaganang tunay na enerhiya. Sa pagharap sa welga na ito, ang mga mag-aaral ni Hiskel Ghost ay nagkontrata, hindi na nang ahas na maging pabaya. Mabilis niyang inilabas ang 2 bakal na kuko mula sa kanyang manggas. Ginamit ang mga ito upang harangan ang pag-atake sa itaas ng kanyang ulo. Klang! Sinabayan ng tunog ng pag-aaway ng metal, lumipad ang mga spark. Isang kakilakilabot na natitirang puwersa na nakakalat sa lahat ng direksyon. Hakbang-hakbang, si Hiskel Ghost ay umatras ng 3 beses, nakaramdam ng pamamanhid sa kanyang mga braso. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagiging mataimtim hanggang sa pagkagulat. Paano ito posible? Ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng kanyang kalaban. Hindi nag-aksaya ng anumang salita si Ricardo, sinamantala ang kanyang momentum at agad na inilunsad ang pangalawang hakbang ng Sky-Cleaving Startled Swan. Ang Sky-Cleaving nagulat na swan. Ang martial technique ay tumaas ang kapangyarihan mula sa unang paglipat hanggang sa ika-9 na paglipat. Gayunpaman, ang pinaka-nakakatakot na aspeto ay ang exponential pagtaas ng kapangyarihan kapag lahat ng 9. Ang mga galaw ay pinagsama-sama. Sa pangalawang welga, ang panloob na tunay na enerhiya ni Ricardo ay direktang naubos ng 1.5 beses kumpara sa unang hakbang, ilang beses na mas magnitude. At ang kapangyarihan ay tumaas ng naaayon. Inihagis ni Ricardo ang talim ng paalang patungo sa dibdib at tiyan ni Hiskel Ghost. Nagmamadaling ginamit ni Hiskel Ghost ang mga bakal na kuko sa kanyang kanang kamay para harangin. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, bilang isang late-stage na core formation cultivator, matapos bumangga ang kanyang kamay sa pag-atake ni Ricardo, napuno siya ng pagkabigla. Sa isang matunog na tunog, ang kanyang kanang kamay ay agad na itinulak sa tabi ng Glacial River Dragon Sparrow Blade. Sa isang kisap mata, mabilis na pinaarko ni Hiskel Ghost ang kanyang katawan, na nagkontrata sa kanyang dibdib. Splurt! Sa sumunod na sandali, tumalsik ang dugo. Ang Glacial River Dragon Sparrow Blade ay mabangis na naglaslas sa kanyang dibdib, na nag-iwan ng 2 daliri na sugat. Sa sandaling iyon, ganap na nagbago ang kutis ni Hiskel Ghost. Kung ito man ay ang sensasyon ng Glacial River Dragon Sparrow Blade na tumatagos sa kanyang katawan o ang takot sa loob ng kanyang sariling puso, si Hiskel Ghost ay nakaramdam ng lamig sa kanyang buong katawan. Si Ricardo ay hindi nagpakita ng intensyon na pabagalin ang kanyang pag-atake, na naglulunsad ng alon pagkatapos ng alon. Sinundan ng isang pag-atake ang isa pang tulad ng pagtaas ng tubig. Sa sandaling ito, kaharap niya ang isang late-stage na core formation expert. Bagamat hindi natatakot si Ricardo sa isang laban, hindi siya naglakas loob na maliitin ang kanyang kalaban. At alam din niya na ang kapangyarihan ng ang Sky-Cleaving Startled Swan technique ay patuloy na maiipon habang ang mga galaw ay magkakaugnay, kaya hindi niya kayang huminto sa kalagitnaan at matakpan ang sequence. Swish! Kaagad pagkatapos ng kanyang pag-ikot, naghatid siya ng isa pang strike, direktang tina-target ang baywang ni Hiskel Ghost. Sky-Cleaving Startled Swan, ang pangatlong galaw. Ang individual na kapangyarihan ng paglipat na ito ay 5 beses na kaysa sa normal na pag-atake ni Ricardo. Kasabay ng pinagsama-samang epekto ng 3 sunod-sunod na galaw, ang lakas nito ay dumb-oble.
Higit pa rito, hindi nakakalimutan ni Fett ang dagdag na intensity ng pag-atake na ibinigay ng Glacial River Dragon Sparrow Blade sa kamay ni Ricardo. Isa itong divine weapon na may laman. Ang kaluluwa ng espada ni Ricardo, on Mayor. Net. At walang talo. Sa pagkakataong ito, nang dumaan ang talam, isang itim na lamat ang lumitaw sa kalawakan. Kitang-kita ang kapangyarihan ng welga na ito. Sa sandaling ito, nararamdaman lang ni Hiskel Ghost ang panginginig ng kanyang kaluluwa. Kabanata 442 ganito ba ang klase ng tao ni Ricardo? Sa slash na ito, ang field ng compressed true energy ng elixir ay agad na naubos ng 30% sa katawan ni Ricardo. Tulad ng nabanggit kanina, sa kanyang kasalukuyang lakas, kung ang Sky-Cleaving Startled Swan ay ginamit ng sunod-sunod, ito ay uubusin ang lahat ng tunay na enerhiya pagkatapos ng 5 slash. Nahaharap sa slash na ito, si Hiskel Ghost ay hindi na lamang nagbabago ng kulay, ngunit naramdaman ang kanyang kaluluwa na nanginginig. Ang kanyang mga galaw ay sapat na maliksi, mabilis na itinaas ang kanyang mga braso sa pagtatangkang harangin ang pag-atake ni Ricardo ng buong lakas. Bilang isang late-stage na core formation cultivator, inilagay niya ang kanyang matatag na tunay na enerhiya sa kanyang mga braso at metal claws. Klang! Ding! Sa susunod na sandali, ang kanyang sandata, ang mga kuko ng metal, ay hindi inaasahang naputol ng Glacial River Dragon Sparrow Blade. Ang momentum ng talam ay nanatiling walang tigil. Swish! Splurt! Isang malamig na kinang-ang kumislap, na sinasabayan ng tunog ng talam na tumutusok sa laman. Ang kanyang itaas na katawan ay agad na pinalipad, na sinamahan ng isang spray ng dugo. Ang late stage na core formation cultivator na ito ay nasa passive defensive position mula nang magsimulang umatake si Ricardo. Hanggang sa nagpakawala si Ricardo ng 3 magkakasunod na laslas, bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa huli, na si Hiskel Ghost ay tuluyang, naputol sa kalahati, at iniwang patay ng walang kompletong bangkay. Dapat sabihin na ang elder na ito mula sa Ghost Clock Sect ay nakatagpo ng isang medyo nakakaawa na wakas. Ngunit hindi makatwiran. Matapos makapasok sa core formation realm, ang ganap na lakas ni Ricardo ay sapat na para makipaglaban sa mga eksperto sa huling yugto ng core formation. Idagdag pa ang Glacial River Dragon Sparrow Blade sa kanyang kamay at ang enhancement na ibinigay ng Sky-Cleaving Startled Swan Technique, at ito ang naging resulta. Thud! Bumagsak sa lupa ang putol na katawan ni Hiskel Ghost, na tumalsik ang mga lamang loob nito. Gayunpaman, bilang isang late-stage core formation expert, hindi siya agad namatay. Lumapit si Ricardo gamit ang kanyang espada, nakatingin sa kanya mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay puno ng malamig, mabangis na liwanag. Ikaw, na walang alam tungkol sa tunay na lakas. Old scum, mayroon ka bang mga kwalifikasyon para pag-usapan ang tungkol sa ganap na lakas sa harap ko? Ngayon, binato niya pabalik sa kanya ang mga salita ni Hiskel Ghost. Nakahiga doon, naramdaman ni Hiskel Ghost ang mabilis na pagkawala ng sigla sa buong katawan niya at napuno ng pagkabigla at pag-aatubili ang kanyang mga mata. Paano? Posible ba ito? Ang lakas mo. Paanong? Napakalakas. Kalahating buwan na ang nakalipas. Maliwanag na. Hindi gaanong naiiba sa lakas ni Hawkeye. Nang marinig ito, napangiti si Ricardo, tulad ng sinabi mo, mahigit kalahating buwan na ang nakalipas. Swish! Splurt! Dahil doon, walang awa na pinutol ni Ricardo ang ulo ni Hiskel Ghost. Sa strike na ito, ang pisikal na katawan ni Hiskel Ghost ay ganap na natapos, at ang kanyang sigla ay napatay. Sinamahan ng isang malungkot na hiyaw, isang multo na figure ang naanod mula sa bangkay, na nagtangkang tumakas ng mabilis. Nakapagtataka, ito ay kaluluwa ni Hiskel Ghost. Malamig na bamantong hininga si Ricardo, pinalawak ang isang walang laman na tatak ng kamay na walang awa na tumama sa multo. Ito ang pamamaraan ng Dragon Gaze Heavenward Technique para pumatay ng mga multo. Splurt! Sa mahinang tunog, ang kaluluwa ni Hiskel Ghost ay napinsala ng husto, halos mawala sa pamamagitan ng pag-atake. Gayunpaman, sa huli, ang kanyang kaluluwa ay nagbuga ng berdeng ilaw,
na parang pinuprotektahan ng isang kalasag, at pagkatapos ay isang tipak na lamang ng natitirang kaluluwa ang nagmamadaling naanod palayo. Kumunat ang noo ni Ricardo at palihim na nagpakawala ng malamig na ungol. Hindi niya inaasahan na ang masamang magsasaka na ito ay may paraan para protektahan ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ay naubos na ang 80% ng enerhiya sa kanyang kaluluwa, nag-iiwan lamang ng isang tipak ng nalalabing kaluluwa na hindi may iwasang mawala sa madaling panahon. Sa sumunod na segundo, hindi na nagdalawang isip si Ricardo at tumalikod para tingnan si Chloe na may pag-aalala. Chloe, huwag kang matakot, nandito ako para iligtas ka. Maayos na ang lahat, ang masamang tao ay inalagaan ko na. Pagkalapit ni Ricardo ay yumuko siya. Pababa at inaliw si Chloe. Sa sandaling iyon, nakaupo pa rin sa lupa ang maliit na batang babae, nakatitig kay Ricardo, na para bang hindi pa siya nakakaalis dito. Nag-aalinlangan siyang tumawag, Tito Pigsi. Naparito ka para iligtas ako. Agad na kumirot ang puso ni Ricardo. Napansin niyang may nakatusok pa ring karayom sa kanang kamay ni Chloe. Maingat, inalis niya ito para sa kanya at nag-offer ng ilang salita ng comfort bago naglakad para tingnan ang kalagayan ni Kira at Rowan. Ang mga acupoints nilang dalawa ay tinatakan ng mga pilak na karayom ng Hiskel Ghost, na ginagawang hindi tumutugon kahit gaano pa kalakas ang ingay. Matapos tanggalin ang mga pilak na karayom, dahan-daang nagkamalay sina Kira at Rowan. Chloe. Pagmulat pa lang ni Kira ng mata ay nag-aalala siyang tumawag. The next moment, upon seeing Ricardo, she paused for a moment and then urgently asked, Ricardo. Anong ginagawa mo dito? Nasaan si Chloe? Si Rowan ay nagsusuot din ng naguguluhan at nakakatakot na ekspresyon habang lumilingon sa paligid, hinahanap ang figure ni Chloe. Hamina ang boses ni Ricardo habang sinasabi, ayos lang si Chloe. Habang nagsasalita siya, lumingon siya sa direksyon ni Chloe. Gayunpaman, nang makita siya, napakunot ang noo niya. Chloe. Napansin din ni Kira si Chloe na nakaupo at nakahinga ng maluwag nang makitang okay na ang bata. Sa sumunod na sandali, napansin niya ang walang buhay at putol-putol na bangkay ni Hiskel Ghost sa kabilang panig, napagtanto na malamang na si Ricardo ang nagligtas sa kanila. Ricardo, pakawalan mo na ako. Udyok ni Kira na walang ibang gusto kundi ang mabilisang yakapin si Chloe. Gayunpaman, sa pagkakataong iyon, ilang beses na umikot ang tingin ni Ricardo habang umiiling. Bawal magmadali. Sa susunod na sandali, same time siyang lumapit kay Chloe at iwinagayway ang kamay sa harap ng mga mata ng batang babae. Ngunit si Chloe, na nawala sa sarili niyang mundo, ay hindi nagpakita ng tugon. Nalubog siya sa takot, na paliligiran ito. Ricardo, anong ginagawa mo? Let us go. Kitang-kita ang pagkadismaya at pagdududa ni Kira habang nakakunot noo at hinihimok siya. Mr. Willis. Parehong nagsalubong ang kilay ni Kira at Rowan, nalilito at naguguluhan sa inasal ni Ricardo. Gayunpaman, hindi pinansin ni Ricardo ang dalawa. He simply smirked at Chloe and asked, Chloe, do you want me to save your tita and Rowan? Sa wakas ay kumurap ng ilang beses ang mga mata ni Chloe, ngunit nanatili itong malabo. Nag-alinlangan siyang tumanggo. Gusto ko. Ngumiti si Ricardo sa kanya, pero pilyang ngiti. Oh, gusto mo. Tapos, Uncle Pigsi pa rin ba ang itatawag mo sa akin in the future? Ha! Nang marinig ito, nagngangalit si Kira sa galit, namumula ang mukha. Ricardo, what are you doing? It's already this late, and you are still saying these things to Chloe. Bilasan mo kami at umalis na tayo sa lugar na ito. Mukhang tuliro at inis din si Rowan. Mr. Willis, anong ibig mong sabihin dito? Patuloy na hindi pinansin ni Ricardo ang dalawa. Sila at nag-smirk lang kay Chloe. Chloe, bakit hindi mo sinasabi? Anumang bagay. Parang ayaw mo. Gusto ko bang iligtas ang tiyahin mo? Kung ganoon. With that, tumayo siya na parang aalis na. Wow! Sa wakas, nagkamalay si Chloe at napaluhan nang makitang iiwan na sila ni Ricardo. Ang maliit na batang babae ay nagpakita ng pagpapahayag ng galit at pagkaapurahan.
Kabanata 443 Magandang intensyon. Big jerk. Pixie is also a big jerk. Woah! Pixie, iligtas mo si Auntie at Uncle Rowan. Hindi na kita tatawaging Pixie, woah! Ayos lang ba, Tio Pixie? Nang marinig ang pag-iyak, gumaan ang pakiramdam ni Ricardo at muling tumalikod. Nag-react na rin ang makulit na batang ito. Well then, call me daddy or I'll live. Patuloy sa pagngisi si Ricardo. Ricardo, bastos ka. Umalis ka na lang. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Magwala ka. Narinig ni Kira ang pakiusap ni Ricardo kay Chloe at agad na nagalit, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Sa panahong ganito, talagang binubuli ng lalaking ito si Chloe. Dahil lang sa tinawag siyang Piggy ni Chloe. Sinasamantala ang sitwasyong ito para i-blackmail ang kanyang tiyahin at tawagin siyang daddy ng bata. Napakaliit ba nitong bastard na ito, nakayuko sa antas ng isang bata? Wala bang limitasyon ang kanyang mga kilos? Nagpakita rin ng galit na ekspresyon si Rowan at sinabing, Mr. Willis, paano mo? Hindi ko ine-expect na magiging ganito kang klaseng tao. Hindi pinansin ni Ricardo ang galit ni Kira at Rowan na parang walang epekto sa kanya. Ngumisi lang siya at tumingin kay Chloe, nagbabantang sinabing, Little girl, fast call me daddy, or else I'll leave. At saka walang magliligtas sa tita mo at kay Rowan. Wow! Ang laking bully mo. Si Piggy ay isang malaking bully. Namula ang mukha ni Chloe sa galit, at mas lalo siyang umiyak, na parehong naaagrabyado at malakas. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-alitan si Ricardo ay puno pa rin ng halong lungkot at galit ang kanyang mukha, sa wakas ay ibinuka niya ang kanyang bibig at nagsusumamo, Piggy. Daddy, nakikiusap ako, iligtas mo kami. Hayaan mo ang aking tita at si Tio Rowan. Go, please. Chloe, huwag kang magmakaawa sa kanya. Ricardo, ang kulit mo. Narinig ni Chloe na talagang tinatawag si Ricardo na, Daddy, galit na sinubukang pigilan ni Kira. Ano? Magsalita ka. Masyado kang tahimik, hindi kita marinig. Anong tinawag mo sa akin? Sa sandaling ito, inilagay ni Ricardo ang isang kamay sa kanyang tainga at lumapit kay Chloe, nagtatanong sa kanya. Sa sobrang galit ni Chloe ay tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, at mukha siyang labis na nababalisa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at, parang ibinibigay sa kanya ang lahat, sumigaw, Daddy. Daddy. Tinawag kita Daddy. Wow! Sa pagkakataong ito, tila nasiyahan si Ricardo, tumango at sinabing, oh, magandang babae, mas katulad yan. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang tainga. Ang laking bully mo, kakagatin kita. Sa mga mata ni Chloe na kanina ay puno ng takot, puro galit at hinanakit ang naroon. Matapos niyang sigawan si Ricardo ng ilang beses ng, Daddy, ay bigla niyang kinagat ang tenga na inilapit ni Ricardo sa kanya. Napaiyak si Ricardo, sinabunutan ang gilid ng kanyang bibig, at sumili ang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Sige at kumagad, maliit na babae. Umiyak. Sigaw. Hanggat kaya mong ilabas, hindi mahalaga kung paano mo ito gagawin, basta't hindi ka uupo, nalubog sa takot. Paano naging kasuklam-suklam at nakakainip si Ricardo para ay bully si Chloe sa panahong ganito? Dahil lang sa estado ni Chloe ay napagtanto niyang may mali. Ang mga matang iyon ng pilyong bata ay tila wala ng anumang ningning, na parabang halos masira ang kanyang diwa sa takot. Para sa isang 6 o 7 taong gulang na bata, madaling isipin ang uri ng trauma na dinanas ng kanyang murang isip dahil sa sadyang pananakot ni Hazel Ghost kanina. Kung hindi mahawakan ng maayos, maaari itong mag-iwan ng panghabang buhay na anino. Kahit na ang kanyang talino ay maaaring maapektuhan, at siya ay maaaring magkaroon ng kapansanan sa pag-iisip, hindi imposible. Sa panahong tulad nito, napakahalaga na pasiglahin siya sa ibang mga paraan, upang matulungan siyang lumabas mula sa kanyang takot. Maging ito ay galit o pagkabalisa. Basta't maaari itong maghalo ng takot. Sa wakas ay binitawan na ni Chloe ang kanyang pagkakahawak pagkatapos na nakakaalam kung gaano katagal, ngunit ang kanyang malalaking mata ay patuloy na nanlilisik kay Ricardo na may sama ng loob.
Laking bully. Kigi. I hate you. Humalaklak si Ricardo at tinapik ang kanyang ulo habang ang batang babae ay masiglang umiling, na nagpapakita ng matinding pagkasuklam. Sumunod, sa kabila ng nakamamatay na tingin mula kay Kira, pinakawalan siya ni Ricardo at si Rowan, pagkatapos ay nakipag-ugnayan kay Eric. Maya-maya, bumalik siya at hinanap ang katawan ni Hazel Ghost, may nakitang ilang bagay at basta-basta na lang inilagay sa kanyang bulsa. Makalipas ang isang oras, ang ward residence, sa loob ng isang reception hall. Si Chloe na ikaso ay nakatulog. Ang batang babae ay pagod sa pag-iisip dahil sa naunang takot. Sa reception hall, tumingin si Eric kay Ricardo na may pasasalamat. Pagkatapos magpaliwanag ni Ricardo, naintindihan na niya ngayon ang nangyari. Lumalabas na si Ricardo, na umaasa sa kanyang kakayahan sa paghula, ay nakikinita na maaaring nasa panganib si Chloe. Naghanda siya ng maaga at dumating sa oras upang iligtas ang bata. Umupo si Kira sa gilid, panandaliang baka sa ekspresyon ng mukha niya ang pagkapahiya. Ngayon lang niya napagtanto na walang balak si Ricardo na habulin siya. Gayunpaman, nanatiling malamig at nagyayelo ang kanyang tingin kay Ricardo. Malinaw, hindi pa rin niya maintindihan at galit na galit sa kanyang huling mga aksyon. Mr. Willis, maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo, ang kahihinatnan ay hindi maiisip, sabi ni Eric na may matagal na takot. Wala lang. Ito ang dapat kong gawin. Ang ekspertong ito mula sa Ghost Clock Sect ay lumitaw sa Edolan, at ito ay related to me. Kumaway si Ricardo sa kanya. Kamay upang ipahayag ang kanyang iniisip. Obvious naman na pumunta si Hazel Ghost sa Edolan para habulin siya, pero sa di malamang dahilan, nalipat ang atensyon niya kay Chloe. Kaya, sa isang paraan, nagdala siya ng problema sa bata. Dahil dito, medyo nakonsensya si Ricardo. Sa sandaling ito, sumangot ng masama si Kira at pinandilatan si Ricardo. Nang makita niya kung paano siya kumilos ng labi sa harap ng kanyang lolo, bigla niyang naramdaman na mapagkunwari si Ricardo. Lolo, hindi na kailangan magpasalamat sa kanya. Hindi mo alam kung anong ginawa ni Ricardo kay Chloe. Siya ay isang maliit at kahit na sadistic jerk. Kinagat ni Kira ang kanyang mga ngipin at nagsalita. Anong nangyari? Kira, niligtas kayong lahat ni Mr. Willis. Bakit kayo nagsasalita ng ganito? Nakasimangot na tanong ni Eric. Ipinagpatuloy ni Kira ang pagkukwento sa mga ginawa ni Ricardo kanina. Pagkatapos makinig, naglabas si Eric ng at ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng hindi paniniwala. Sumulyap siya kay Rowan, na parang humihingi ng kumpirmasyon. Tumingin si Rowan kay Ricardo, walang ekspresyon na tumango, na nagpapatunay na hindi nagsisinungaling si Kira. Sa pagkakataong iyon ay medyo nawala ng imek at inis ang ekspresyon ni Eric. May hint ng pagtatanong, tumingin siya kay Ricardo at sinabing, Mr. Willis, ano ang ibig sabihin nito? Pero ngumiti lang ng mahina si Ricardo. Nagtatanong bilang ganti, maaari kong tanungin si Miss Ward, ano sa tingin mo ang pag-ibig? 6 na taong gulang na bata na, pagkatapos ng labis na takot, ay hindi umiiyak o gumagawa ng kaguluhan. Sa tingin mo ba magandang senyales ito? That time, understandable naman na nagalit ka sa akin, pero kung hindi mo pa rin alam kung ano ang nangyayari, masasabi ko lang kulang ka sa insight. Kabanata 444 na napakalaki ng hinanakit. Nang marinig ang sinabi ni Ricardo, natigilan si Kira saglit, at agad namang namula ang magandang mukha niya. Talagang sinabi ng jerk na ito na wala siyang insight. Ricardo, anong ibig mong sabihin? Galit na tanong niya. Tunog ng pero bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Mr. Willis, sabi mo hindi umiyak o nagkagulo si Chloe. Anong nangyari? Tumango si Ricardo at inalis ang pang-aasar niya kay Kira. Sa isang seryosong ekspresyon ay sinabi niya, ang bata ay dapat na natakot sa kanyang katalinuhan sa oras na iyon at nagkaroon ng kaunting reaksyon sa labas ng mundo. Ang epekto sa isang immature na bata mula sa antas ng takot na ito ay maaaring maging lubhang nakakatakot. Sinadya kong tinukso si Chloe. Para matulungan siyang malampasan ang kanyang takot Mr. Ward,
Mangyaring maunawaan na sa hinaharap kailangan mong bigyang pansin ang kanyang mga damdamin at magbigay ng psikolohikal na pagpapayo sa oras. Sa pagsasalita, tumingin siya kay Kira at ngumiti, baka kanina pa walang malay sina Miss Ward at Rowan, kaya hindi nila alam kung ano ang ginawa ng perwisyo na matandang iyon kay Chloe. Kaya lang hindi nila namalayan. Pero hindi nila kasalanan iyon. Nang matapos siyang magsalita ay nagpalitan ng tingin sina Kira at Rowan at nakita niya ang kahihiyan sa mga mata ng isa't isa. Kaya, pinatawag siya ni Ricardo na, "Daddy," kay Chloe dahil dito. Oo. Ngayong naisip nila ito, talagang kakaiba ang kinikilos ni Chloe, tahimik lang na nakaupo sa lupa. Sa buong paglalakbay, pareho silang nagalit sa ginawa ni Ricardo, kaya hindi nila isinaalang-alang ang aspetong ito. Ngunit ngayon, sa pahiwatig ni Ricardo, agad nilang napagtanto ang susi. Kinagat ni Kira ang kanyang mga labi at, pagkatapos siyang pagtawanan at pagsalitaan ni Ricardo para sa kanya at kay Rowan, naiinis siya at sinabing, "You say everything." Ngumiti si Rowan nang may pagsisisi at sinabing, "Mali namin naintindihan si Mr. Willis." Napatingin si Eric kay Ricardo, at tila nawala ang hindi pamilyar sa kanyang mga mata, bumalik sa init na taglay nito kanina. "Mr. Willis, maganda ang intensyon mo. In behalf of close parents, I thank you." Aba, tanghali na pala at hindi ka pa nagla-lunch di ba? Gabi na, may maghahanda ako dito. Magstay ka at kakain. Tumawag si Ricardo kay Nora, ipinaalam sa bata, at pumayag. Sa sandaling ito, si Kira, na may pamumula ng mukha, ay lumakad papunta sa Ricardo. "Hey, thanks. Na-misunderstood kita kanina." Ang heiress ng pamilya Ward ay nagpahayag ng kanyang sarili na medyo alanganin. Pagkarinig nito, interesadong nagtanong si Ricardo, "Paano mo ako gustong pasalamatan?" Nanginginig ang tono ni Kira, at pagkagat ng labi ay bumulong siya, "Well, you could be my boyfriend again." Paft! Halos maluwa ni Ricardo ang bibig ng dugo sa narinig at mabilis na iwinagayway ang kamay, "Kalimutan mo na. Akala ba ng babaeng ito mahilig siyang magpanggap na may boyfriend o ano?" At itinuturing niya itong isang paraan upang ipahayag ang pasasalamat. Ngunit sa pagtingin sa maganda at nakamamanghang Kira, kailangang aminin ni Ricardo na ang kondisyong ito ay maaaring maging kaakit-akit para sa maraming lalaki. Woo! Wow! Papa, namatay ka ng napakalungkot. Woo! Sa loob ng isang pribadong villa, pansamantalang ginawang shrine ang sala. Isang figure ang nakaluhod sa ilalim ng tabletang pang-alaala, patuloy na umiiyak sa kalungkutan. Makikita sa black and white na litrato sa mesa ang imahe ni Romeo. Ang nagdadalamati at umiiyak ay walang iba kundi si Harlow. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay nabahira ng luha, at ang buong bulwagan ay napuno ng isang kapaligiran ng kalungkutan at sama ng loob. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal na umiiyak. Pinunasan ni Harlow ang kanyang mga luha at tiningnan ang larawan ng kanyang ama, mahigpit na pinagdikit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga kuko ay nahukay na sa kanyang laman, at umaagos ang dugo, ngunit tila hindi niya napapansin ang sakit. Sa kanyang mga mata, isang matinding puot ang sumiklab. "Ricardo, wala kang pusong bastard. Isinusumpa ko na sa buhay ko, ipaghihiganti ko ang aking ama. Sisiguraduhin kong mas masahol pa sa kamatayan ang pagdurusa mo. Ipaparamdam ko sa iyo ang sakit ng mawalan ng mahal sa buhay. Pahihirapan kita ng 1,000,000 beses. Sisiguraduhin kong balang araw, mamamatay ka sa matinding paghihirap. Bastard! Bastard!" Kinagat ni Harlow ang kanyang mga ngipin at marahas na nanumpa, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa labis na puot. Matalim ang mga mata niya at naglabas ng nakakatakot na aura ng paghihiganti. Sa sandaling iyon, tila may naramdaman ng isang kaluluwang gumagala, naghihintay sa kanyang huling pagkamatay. Ganoon katindi. Sama ng loob. Ang nananamlay na kaluluwang ito ay maaaring walang iba kundi ang espiritu ng Hiskel Ghost, na muntik ng talunin ni Ricardo. Pagkatapos ng ilang panginginig, mabilis na naanod ang nananamlay na kaluluwa patungo sa isang tiyak na direksyon. Gaya ng pagmura at pagmumura ni Harlow. Paghihiganti para kay Romeo, siya bigla.
Nanginginig, pakiramdam na parang ang temperatura sa buong bulwagan ay nagkaroon. Bumaba sa ilalim ng lamig. Sa malawak na liwanag ng araw, isang malamig na hangin ang dumaan sa bulwagan, na naging sanhi ng pagdilim ng liwanag. Sa sumunod na segundo, namangha si Harlow nang makita ang isang pangit na aparisyon na lumitaw sa kanyang harapan. Nag-iba agad ang ekspresyon niya. Isang multo. Isang multo. Gayunpaman, marahil dahil sa kanya matinding negatibong emosyon, ang kanyang takot ay hindi kasing matindi. Nakatingin lang si Harlow. Blanko sa multo na nasa harapan niya, na walang kasiguraduhan. Napakabuti. Hindi ka lamang ipinanganak sa madilim na taon, buwan, at oras, isang katawan ng langit na yin, ngunit ang iyong puso ay puno rin ng puot at hinanakit. Hehehehe. Higit sa lahat, ang taong kinasusuklaman mo ay kaaway ko rin. Kaaway. Kaaway. Yung halos mawala ang kaluluwa ko, Ang nananatiling kaluluwa ni Hiskel Ghost ay nagpakawala ng isang baluktot na multo na tawa at nakakatakot na nagsalita kay Harlow. Sa wakas, nagpakawala ito ng malungkot na multo na sigaw. At sino ka? Pinandilatan ni Harlow ang aparisyon at malamig na nagtanong. Ako ang Supreme Elder ng Ghost Black Sect sa buhay ko, ngunit ngayon ay isa na lang akong natitirang kaluluwa. Gayunpaman, ang natitirang kaluluwang ito ay naglalaman ng mga alaala ng aking paglilinang sa buong buhay ko. Hindi lamang maaari kang gawin itong isang makapangyarihang martial artist, ngunit maaari ka ring gawing isang practitioner na nagmamanipula ng buhay at kamatayan. Ikaw ay isang heavenly yin body, at ang pagsasanay sa heavenly ghost decision, ay magbubunga ng 2 beses sa mga resulta sa kalahati ng pagsisikap. Remember your hatred. In the future, you must make Ricardo lose his soul. Siguradong sumigaw si Hiskel Ghost na may punit na puso, at ang pagpapakita ng kanyang kaluluwa ay marahas na namilipit bago tuluyang sumanib sa katawan ni Harlow. Naninigas ang buong katawan ni Harlow, pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang isipan, nang damaloy ang mga bagong alaala sa kanyang kamalayan. Ang mga alaalang ito ay napuno ng masamang aura, ngunit kinakatawan nila ang napakalaking kapangyarihan. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, sa wakas ay tumutok muli ang tingin ni Harlow, kumikinang na may nakakatakot at mapaghiganti na liwanag. Kabanata 445 mga tao na galing sa Lilonyo. Sa paanyaya ni Eric, nanatili si Ricardo para sa tanghalian. Sumama na rin sa kanila sina Kira at Rowan dahil hindi pa sila kumakain. Habang kumakain, kapansin-pansing bumuti ang ugali ni Eric kay Ricardo, bumalik sa dati nilang takbo ng relasyon. Ngayon, iniligtas ni Ricardo si Chloe na lubos na nagpapahina sa tensyon sa pagitan niya at ng pamilyang Ward. Upang maging matapat, walang sinuman ang maaaring tunay na makiramay sa isang sitwasyon hanggat hindi ito nangyari sa kanila ng personal. Nang magkaproblema si Chloe sa pagkakataong ito, nakaramdam ng pagkabalisa at panik si Eric tulad ng ginawa ni Ricardo noon. Kaya naman hindi na ganoon kalalim ang sama ng loob niya kay Ricardo. Habang nakikipagkwentuhan si Eric kay Ricardo habang nag-iinuman habang sina Kira at Rowan ay kasama sila sa living room area, may mabilis na pumasok sa reception room. Mr. Ward, apurahang sabi ng kausap. May isang tao mula sa pamilya ng Ward sa Lilonyo ay narito upang makita ka. Nang marinig ang balitang ito, bahagyang nanigas ang mukha ni Eric habang nakakunot ang noo. Sino ta? Mahinahong tanong niya. It's Edward Ward from the 3rd generation, sagot ng messenger bago umalis kaagad. Bahagyang tumango si Eric at sinabing, let him come. Kinilala ng tao at saka lumabas ng silid. Sa sandaling ito, napakunot ang noo ni Kira, bakas sa mukha niya ang pagtutol. Lolo, bakit nila siya pinapunta? Tanong niya. Bahagyang umiling si Eric at hindi na umimik. Saglit na sumulyap si Kira kay Ricardo, saka nagpa siya na huwag nang magtanong pa. Sa pagmamasid sa reaksyon ni Kira, tumaas ang isang kilay ni Ricardo. Ang pamilya ng Ward sa Lilonyo. Ano ang koneksyon nito sa pamilya ng Ward sa Edoland? Noong nakaraan, nang hinaras ng chubby na lalaki na iyon mula sa pamilya Smith sa Lilonyo si Kira,
narinig ni Ricardo na binanggit niya ang tungkol sa pamilya ng Ward sa Lilonyo. Kung susuriin ang reaksyon ni Kira, tila hindi maganda ang relasyon ng dalawang Ward family sa isa't isa. Mr. Ward, may aasikasuhin pa po ako, so I'll take my leave. Nakangiting sabi ni Ricardo, nauunawa ang tumayo para umalis. Nang makita ang misteryosong ekspresyon ni Eric, naramdaman niyang mas mabuting iwasan ang anumang hinala bilang isang outsider. Saglit na nag-alinlangan si Eric, tumanggo ng paumanhin, at sinabing, "Sige, Ricardo, mag-iingat ka. Bumisita ka ulit kapag may oras ka. Rowan, tingnan mo si Mr. Willis. No need, I've been here before, no need for an escort." Nakangiting winagaway ni Ricardo ang kamay, handang umalis. Pero bago pa man siya makahakbang ay may nakita siyang ilang tao na papalapit sa kanya, nagkataong sabay na pumasok sa reception room. Nanguna sa grupo ang dalawang binata, ang isa ay may magandang pangangatawan at matipuno, at ang isa naman ay kapansin-pansing sobra sa timbang. Sa likod ng dalawa ay ilang lalaking nakasuot ng suit, nakahawig ng mga attendant. Nang makita ang matipunong figure, saglit na kumislap ang mga mata ni Ricardo, ngunit mabilis niyang iniwas ang tingin, ayaw makipag-ugnayan sa taong iyon. Gayunpaman, napansin din siya ng kabilang partido at agad na hamarang sa dinadaanan ni Ricardo. "Ikaw." Tumingin ang matipunong figure kay Ricardo, nagdilim ang ekspresyon nito habang gulat na bulalas. Sa kanyang maliliit na mata, na hindi naman malaki sa simula, dulang siya ng hindi pala kaibigan. Ang taong ito ay walang iba kundi si Jude, ang humahabol kay Kira. Inangkin niya na siya ang pangalawang henerasyon ng marangal na pamilyang Smith sa Lilonyo. "Ha? Mr. Smith, kilala mo ba siya?" Si Edward, ang ikatlong henerasyong miyembro ng pamilya ng Ward sa Lilonyo, ay nagtatakang tanong. Napatitig si Jude kay Ricardo, puno ng galit at panlalamig ang ekspresyon nito. "Kilala ko siya, syempre. Boyfriend siya ni Kira." Pagkasabi nito, tumayo si Jude sa harap ni Ricardo, malamig na ngumiti habang nagtatanong, "Aalis ka na? Dahil boyfriend ka ni Kira, bakit hindi tayo umupo at magkwentuhan kapag tayo magkita? Ikaw ba ay nagi-guilty? Thirst. UMS." Sa pagkakataong ito, makaharap muli si Ricardo, paano siya madaling binitawan ni Jude. Noong nakaraan, siya ay sinampal ng matinding si Ricardo, ipinahiya sa publiko, na itinuturing ni Jude na isang malaking kahihiyan. Ang Heart of the Sea na sapphire na kwintas na iyon, itinuring ito ni Ricardo bilang isang pekeng at nabasag ito, kaya nawalan ng mukha si Jude. Ang iginagalang na pangalawang henerasyon ng pamilya Smith ay talagang bumili ng isang pekeng at regalo ito sa kanyang diyosa. Ito ay walang alinlangan na naging isang malaking biro. Sa kabutihang palad, nangyari ito sa Edoland, kung saan hindi siya kilala ng maraming tao. Kung sa Lilonyo nangyari, siya na ang naging katatawanan. Pagkabalik sa Lilonyo, galit na hinarap ni Jude ang kaibigan na tumulong sa kanya sa pagbili ng kwintas na Heart of the Sea, na nagtatanong kung bakit niya ito niloko ng pekeng hiyas. Iginiit ng kaibigan ng may pananalig na ito ay isang bihirang kayamanan na binili sa isang auction at hindi posibleng peke. Pagkatapos ng karagdagang investigasyon, nalaman ni Jude na siya ay ginampanan ni Ricardo. Tunay ngang tunay ang kwintas, ngunit naloko siya ni Ricardo. Ito ay nagpagalit sa kanya ng walang katapusan, at wala siyang ibang hinihiling kundi ang paghiwalayin si Ricardo upang makahanap ng kaginhawaan. So, seeing him again this time, paanong madaling binitawan ni Jude si Ricardo? Sa sandaling ito, nang mapansin ang sitwasyon, kumislap ang mga mata ni Kira at mabilis siyang tumayo, sumugod sa gilid ni Ricardo, at direktang iniugnay ang mga braso sa kanya. "Anong kasalanan? Nagkataon lang na aalis si Ricardo," she said. With that, she discreetly pinched Ricardo's waist and gave him a signal. Tahimik na bumantong hininga si Ricardo, habang iniisip ang sarili, sinisikap ba niyang gamitin ulit ako bilang isang kalasag? Bago ang hapunan, sinabi ni Kira ang bagay na ito, kahit na itinuturing ito bilang isang paraan upang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa kanya.
Ngunit sino ang mag-aakala na ito ay talagang matupad ng napakabilis? Napansin ni Eric ang sitwasyon at nagkunot ang kanyang mga kilay, nagtatanong, ano ang nangyayari? Sumenya si Edward kay Jude, at magalang na binati ng dalawa si Eric. Tapos, ngumiti si Edward at sinabing, Eric, may gusto si Mr. Smith kay Kira, as you are well aware. It seems that my sister Kira has found a boyfriend. Nang marinig ito, sinulyapan ni Eric si Kira at nakita niyang nakahawak ito sa braso ni Ricardo na may matalik na kilos, agad na naiintindihan ang nangyayari. Alam niyang walang interes ang apo niya kay Jude. Sa kanyang mga mata, ang mabilog na lalaki na ito ay hindi karapat-dapat sa kanyang apo, kahit na ang background ng pamilyang Smith. Walang intensyon si Eric na gamitin ang kaligayahan ng kanyang apo upang ipagpalit sa anumang benepisyo. Nakikita ang kanyang apo na gumagamit. Ricardo bilang panangga sa sandaling ito, tumanggo siya bilang pagsang-ayon at sinabing, tama, si Kira at Ricardo ay may mutual feelings para sa isa't isa. Ay, may problema ba? Pagkatapos ay tumingin siya kay Jude at mataimtim na tumanggo, sinabing, Jude, hindi mo mapipilit ang mga bagay sa puso. Nang marinig ito, isang pahiwatig ng lumitaw ang sama ng loob kay Jude. Mukha. Mr. Ward, siya ba talaga ang boyfriend ni Kira? I think he's just a fake. I don't believe Kira would be interested in someone like him. Pagkatapos ay sinabi ni Jude kay Eric ang tungkol sa insidente kung saan siya niloko ni Ricardo, binaluktot ang katotohanan at ginawang peke ang isang tunay na sapphire necklace. Parang sinusubukan niyang tackle kay Ricardo. Mr. Ward, ang lalaking ito ay walang iba kundi manloloko. Huwag mong hayaang dayin kanya. Itinuro ni Jude si Ricardo, nagsasalita sa tonong puno ng puot. Pagkarinig nito ay tumingin si Eric kay Ricardo at hindi niya maiwasang mapangiti. Naisip niya, oh, meron din ito. Si Ricardo talaga. Sabay tingin pa ni Eric kay Jude. Kahit anong tingin niya sa batang miyembro ng pamilyang Smith na ito, para siyang hanggal at mahinang tao. Ang lokohin at ang lakas pa ng loob magreklamo. Kung kayang linlangan ka ni Ricardo, ang galing niya kasi. Kung hindi mo siya kayang lampasan, ito ay ang iyong sariling kawalan ng kakayahan. Kabanata 446 na crush kita sa bawat aspeto. Oh, there's this matter too. It must be a misunderstanding, mahinahong sabi ni Eric, na walang partikular na reaksyon kay Jude, paglalantad, kay Ricardo. Natigilan ang ekspresyon ni Jude nang makita ito. Sa sumunod na segundo, sinenyasan niya si Edward gamit ang kanyang mga mata. Tumango si Edward at saka bumaling kay Eric. Eric, wala ka bang pakialam kung anong klaseng lalaki ang mapupuntahan ni Kira? How can this guy be worthy of her? In my opinion, Mr. Smith is the best match for Kira because he truly loves her. Eric shook his head noncommittally and asked sarcastically, ano? Pinapante ka ba ng pamilya dito para lang mag-alala kung sino ang mapapangasawa ni Kira? Ilang beses na kumikislap ang mga mata ni Edward habang nagsasalita sa malalim na boses. Eric, isa nga iyon sa mga dahilan kung bakit ako nagpunta rito. Kung makapag-asawa si Kira sa pamilya Smith, malaking bagay ito para sa pamilya. Nang marinig ito ay napabuntong hininga si Eric at nanunuyang nagtanong, isang magandang bagay para sa pamilya. Aling pamilya ang sinasabi mo? Sa iyo o sa akin? Hindi mapigilan ni Kira na magpakita ng galit sa kanyang magandang mukha nang marinig ang mga katagang ito. She sneered and said, ang galing mo talaga sa skimang. Gusto mong makipag-alyansa sa mga Smith pero gamitin mo ako bilang tool mo para sa kasal. Bakit napakatalino mo? Kumikislap ang mga mata ni Edward habang nakatingin kay Eric, may bahid ng condescension ang tono nito. Eric, sana maintindihan mo ang sitwasyon. Sabi ng lolo ko, basta pumayag si Kira na pakasalan si Mr. Smith, we can consider allowing your branch to return to the main family and relocate back to Lilonyo. Ang aming dalawang pamilya ay orihinal na isang pamilya. Kami ay isa sa 5 pangunahing maharlikang pamilya sa Lilonyo. Gayunpaman, dahil sa hindi pagkakasundo ng dalawang patriarch, kami ay naghiwalay.
Ang branch ni Eric ay hindi kasama ng kanyang nakatatandang kapatid na si Anders Ward, at lumipat sila mula sa Lilonyo patungong Edoland. Gayunpaman, sa kabila ng pagkapanalo sa panloob na pakikibakas sa kapangyarihan, ang sangay ni Anders ng pamilyang Ward ay lubhang nagdusa mula sa pagkakahati. Ang kanilang kabuuang lakas ay hindi na maihahambing sa iba pang 5 pangunahing maharlikang pamilya sa Lilonyo. Sa paglipas ng mga taon, sila ay naging dehado sa mga pakikibakas sa kapangyarihan sa loob ng Lilonyo, na patuloy na nagpapahina sa kanilang kapangyarihan. Kaya, ang pamilya ng Ward sa Lilonyo ay nais na bumuo ng isang alyansa sa pamilyang Smith upang makuha ang kanilang suporta at patatagin ang kanilang posisyon sa 5 pangunahing maharlikang pamilya. Nang magkaroon ng interes ang panganay na anak ng pamilya Smith, si Jude, kay Kira, nagsimulang magplano ang pamilyang Ward sa Lilonyo. Talagang walang kahihiyan ang kanilang pag-uugali. Nais ng pamilyang Ward sa Lilonyo na bumuo ng isang alyansa sa pamilyang Smith, gamit ang mga batang inapo ng pamilyang Ward sa Edoland bilang mga kasangkapan sa kasal. Hindi nakakagulat na galit si Kira. Ngumuso si Eric at naging madilim ang kanyang ekspresyon. Hindi na kailangan. Medyo comfortable ang aming branch sa Edoland at wala kaming interes na bumalik sa Lilonyo. Bumalik ka at sabihin sa lolo mo na mayroon na siyang apo, at kung sino ang gustong magpakasal sa pamilya Smith ay maaari, ngunit huwag maglakas loob kang mag-isip tungkol sa apo ko. Nang marinig ito, naging hindi kaaya-aya ang mukha ni Edward, at si Jude ay parang nahihiya at ayaw. Sa sumunod na sandali, pinandilatan ni Jude si Ricardo at sinabi kay Eric, Mr. Ward, kahit hindi ako pakasalan ni Kira, dapat ba na may kasama siyang kahit sinong lalaki? Paanong ang manloloko na ito na manloloko at manloloko ay magiging karapat-dapat kay Kira? Habang nakatayo si Ricardo, isang matalim na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Bagamat isa lamang siyang kalasag at walang anumang makabuluhang relasyon kay Kira, nakaramdam siya ng kawalang kasiyahan na pinapuna bilang hindi karapat-dapat. How am I unworthy of Kira? Fatso, tell me, what makes you better than me? Nanunuyang tanong ni Ricardo. Nang marinig ito, nanginig ang chubby na mukha ni Jude, at galit na tinuro niya si Ricardo. Sino ang tinatawag mong fatso? Nang hihingi ka ng gulo. Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin bago pamuna ng iba. Kaya mo bang ikumpara sa akin? Ako si. Ano ka ba? The Smith family's big shot. Bukod dyan, ano ka pa? Sarkastikong putol ni Ricardo. Ikaw. Ako. Mahina ang boses ni Jude, at saglit, naiwan siyang tulala. Sa sandaling ito, humirit si Edward at tumingin pababa kay Ricardo na may A. Superior poster. Bilang si Smith. Tagapagmana ng pamilya, palagi kang magiging isang tao na dapat tingnan ng mga taong katulad mo ano. Ayaw sumang-ayon. Anong meron ka? Ang pamilyang Smith ay isa sa 5 pangunahing marangal na pamilya sa Lilonyo. Sa mga tuntunin ng kayamanan, ganap na nahihigitin ka ni Mr. Smith. Sa politika, sa isang tawag sa telepono, maaaring magpakilos si Mr. Smith. Higit na kapangyarihan kaysa sa mapapanaginipan mo. Sa militar, ang nakatatandang kapatid ni G. Smith ay ang kapitan ng A. Special Forces Unit sa Lilonyo War Zone, at marami sa kanyang mga matatanda ang may mataas na posisyon sa militar. Sa mga tuntunin ng martial prowess, hindi mabilang na mga eksperto ang mag-aalay ng kanilang buhay para kay Mr. Smith sa isang utos. Paano mo maihahambing ang iyong sarili kay Mr. Smith? Kahit na may isang aspeto lang na malalampasan mo si Mr. Smith, aaminin kong karapat-dapat ka kay Kira. Pero meron ka ba? Si Edward ay tumingin ng masama kay Ricardo, na nagpapakita ng isang mapagmataas at dominanteng aura. Ang pamilya Ward ngayon ay may kaaya-ayang saloobin sa pamilya Smith. Ang saloobing ito ay makikita rin sa kanilang nakababatang henerasyon. Kaya, nang si Jude mismo ay natisod sa kanyang mga salita, humakbang si Edward para magsalita para sa kanya at hiyain at year-on si Ricardo. Gusto nilang i-degrade ang boyfriend ni Kira at gawin itong parang walang kwenta sa lahat ng paraan. Sa pagbagsak ng mga salita, agad na nagsuot si Jude ng isang nasisiyahang ekspresyon,
at isang malakas na pakiramdam ng pagmamataas at higit na kahusayan ay muling lumitaw sa kanyang mabilog na mukha. Tama na yan. You scum, dare to compare yourself to me. Is there anything you have that can over me? Gayunpaman, sa sandaling ito, habang tinitingnan ni Ricardo ang mahiyain at superior na pag-uugali nina Edward at Jude, namumuhi siyang umiling at sinabing, "Pasensya na, pero nahihigitan kita sa bawat aspeto. Nagsimula ako sa simula, at ngayon ang mga asset sa aking account. Umabot na sa bilyon. Sa Terry, hawak ko ang prestihiyosong ranggo ng Grand Marshal. Pagdating sa kapangyarihan, hawak ko ang Prayosha Decree, at maaari akong mag-utos ng mga combat unit na mas mababa sa antas ng brigada anumang oras. Kung tungkol sa martial prowess, hey! Sinabi ito ni Ricardo at hindi napigil ang umiling, nakangiti na may napupunang interes. Sinulyapan niya si Edward, kasama na ang ilang eksperto sa likod nila, medyo tamad siyang magpakitang gilas sa bagay na ito. Gayunpaman, habang ang mga salita ay nahulog, sina Edward at Jude ay sumabog sa walang pigil na pagtawa. Parang narinig na nila ang pinaka-nakakatawang biro. Ha! Ha ha ha! Ito ay masyadong nakakatawa. Ano ang narinig ko? Natawa si Edward habang nakatingin kay Ricardo, puno ng pangungutya at pangungutya ang tono nito. Bilyon ang halaga mo. Isa kang Grand Marshal. Hawak mo ang Prayosha Decree. Nakakatuwa ito. Walang hiya kang nagyayabang. Habang nagsasalita siya, sumangot siya ng malamig, naglalabas ng matalim na aura. And what about martial prowess? Bakit wala kang sinasabi tungkol dyan? Ano ba? Sa tingin mo ba napakadali nitong ma-expose, kaya natatakot kang magyabang? Kabanata 447 In fairness. Napatingin si Edward kay Ricardo ng masama at nginisyan siya. Sa mga mata niya, lahat ng sinabi ni Ricardo ay puro usapan. Sinusubukang iligtas ang mukha sa harap ni Kira at ng iba pa. Ang pag-aangkin na ginawa sa sarili na may net worth na bilyon-bilyon. Ang pagiging dakilang pinuno na may hawak na Prayosha Decree. Kalokohan lang ang lahat. Pero pagdating sa personal strength, biglang tumahimik ang lalaking ito. Sa mga mata ni Edward at Jude, ibig sabihin ay takot na siyang magyabang. Bagamat maaaring mahirap i-verify ang ilan sa kanyang iba pang mga claim, ang personal na lakas bilang isang bagay na maaaring masuri sa lugar. Kaya, ang lalaking ito ay hindi na nang ahas magyabang at sinubukang pagtawanan ito. Hindi siya pinayagan ni Edward at Jude. Sa puntong ito, walang awang ibinunyag ni Edward ang mga kasinungalingan ni Ricardo na parabang nakita na niya ang lahat. Kakaiba ang naging reaksyon ni Ricardo nang marinig ang balitang ito. Tumingin siya kay Edward ng makahulugan. Nang makita ang ekspresyon ni Ricardo, naisip ni Edward na nataman niya ang ulo. Siya ay nakatayo ng may pagmamalaki sa sandaling ito, na naglalabas ng isang malakas na aura, at sinabi sa isang mapaghamong tono, "Natatakot ka na bang magyabang? Paano ang martial prowess? Sige at ipagpatuloy mo ang pagmamayabang. Kung kaya mong pantayan ang aking kakayahan, aaminin ko. Karapat-dapat ka kay Kira. Paano ba naman?" Habang bumabagsak ang mga salita, hindi napigilan ni Ricardo na tumawa at umiling, "Itugma ang iyong mga kakayahan. Paumanhin, ngunit iyon ay isang kinakailangan na hindi ko matugunan." Nang marinig ito, humagalpak ng tawa sina Edward at Jude. "Basura, umamin kang basura." Panunuya ni Jude. Ngumuso si Edward at mas naging dominante ang ekspresyon niya. Ngunit sa susunod na sandali, mahinahong sinabi ni Ricardo, "Salita sa salita, dahil ang iyong mga kakayahan ay masyadong basura. Kung mayroon akong mga kakayahan, mas gugustuhin kong mamatay na lang." Saglit na natigilan si Edward, na kanina lang nagpakita ng kayabangan sa mga salitang ito. Sa sumunod na segundo, isang matinding galit ang bumalatay sa kanyang mukha, at malamig niyang tinitigan si Ricardo, nagtanong, "Ano ang sinabi mo? How dare you insult me like that? Sa edad na 26, naabot ko ang Transmutation Force Realm. Malamang hindi mo alam kung ano ang konsepto na iyon, di ba?" Humalaklak si Ricardo, "Hamanin kita. Natatakot akong mapatay kita. Sobrang takot mo yata."
Nakangising tanong ni Edward. Ngumisi din si Jude sa tabi niya at mapanlate na sinabing, "Coward. Clueless ka talaga sa nakikita ni Kira sa'yo." Sa sandaling ito, bakas sa mukha ni Kira ang dissatisfaction. Lumingon siya kay Ricardo at sinabing, "Ricardo, sige ipakita mo sa kanila." Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata nina Edward at Jude sa pananabik. Ang akala nila ay hindi na matiis ni Kira ang pangungutya nila sa kanyang nobyo at nagbubulungan. "Oo, tingnan natin kung ano ang mayroon ka. Patunayan mo ang iyong sarili bilang isang lalaki." Malamig na tanong ni Edward. "Just make it through 3 moves against me, and I'll admit that you're someone." "How about it?" Ngumisi si Edward. "Hindi ka naman magpapakatanga sa harap ni Kira, di ba?" Pinaikit ni Jude ang kanyang mga mata at mapanuksong nanunuya. Sumulyap si Ricardo kay Kira at nagkibit balikat, "Fine." With that, tumingin siya kay Edward and said dismissively, "But 3 moves are unnecessary. 1 move is enough." Pagkarinig nito, napabulala si Edward, "Ha? Mukhang naiintindihan mo ang sarili mo." Si Eric na nakaupo sa gilid ay may kakaibang ekspresyon sa mukha sa mga sandaling ito. Gayunpaman, hindi siya nakialam bagkus ay bahagyang pinaalalahanan, "Show some restraint. Eric, don't worry, ako na ang bahala." Tinitigan ni Edward si Ricardo nang hindi magiliw na tingin at tumanggo na may masamang intensyon. Ngunit sa sumunod na segundo, umiling si Eric at umubo ng ilang beses sa hindi makapaniwala, "Ahem. Kausap ko si Ricardo." "Ay." Halos mabulunan si Edward sa galit, namumula ang mukha. Sa sumunod na segundo, umungol siya at dirdiretsong sumugod kay Ricardo. Akala niya ay sadyang minamaliit at pinapahiya siya ni Eric. Kaya ngayon, gusto niyang ibalik ang kanyang mukha ng buong lakas. Hanggat kaya niyang durugan si Ricardo sa ilalim ng kanyang mga paa nang may matinding pangingibabaw, natural na mapatunayang mali ang lahat ng sinadyang pagpapahiya at malalaking salita ni Ricardo. Bakas sa maliliit na mata ni Jude ang pag-asa at kalupitan. "Mr. Ward, huwag mo siyang maliitin, ibigay mo ang lahat." Sa puso ni Jude, napuno siya ng selos at sama ng loob kay Ricardo. Lalo na nang pinaglaruan niya siya noong nakaraan, nanumpa siyang tuturuan siya ng malupit na leksyon. Gamit ang pagkakataong ito, talagang nagpaparamdam siya kay Edward na tulungan itong ilabas ang kanyang galit. Pinakamahusay kung si Ricardo ay maaaring ma-disable o mapatay pa. Sa sandaling ito, kapwa nadama ni Edward at Jude na ang isang eksperto sa transmutation force sa edad na ito ay isa ng hindi kapani-paniwalang pag-iral. Talagang hindi matatalo ni Ricardo si Edward. Wala man lang siyang kahit katiting na kapangyarihang lumaban, di ba? Gayunpaman, sa susunod na segundo, bilang sumugod si Edward sa malayo. 3 metro mula sa Ricardo, isang nakagigimbal na eksena ang bumungad. Tumayo si Ricardo, nakaharap sa nakakatakot na si Edward, nang hindi man lang itinaas ang kamay. Bigla na lang siyang umirap at sumigaw, "Get lost!" Sa ganitong, makawala, isang di nakikitang puwersa ang lumabas sa bibig ni Ricardo. Ang katawan ni Edward ay pinalipad pabalik. Ito ay isang visually impactful na eksena. Boom! Pagkalapag, naramdaman ni Edward ang isang matamis na sensasyon sa kanyang lalamunan at nagbuga ng isang bibig ng dugo, ang kanyang mukha ay naging isang hindi malusog na lilam ng pula. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at hindi makapaniwala. Si Jude, nakatayo sa gilid, ay hindi maiwasang kiligin. Nanginginig ang chubby niyang katawan kasabay ng kanyang taba. Naramdaman niya na ang naligaw ni Ricardo ay yumanig sa kanyang isipan, nakakabinging malakas. Hindi lang si Edward at Jude, kundi maging sina Eric, Kira, at Rowan ay nagpakita ng matinding pagtataka. Alam nilang makapangyarihan si Ricardo. Nagkaroon siya. Single-handedly turned the tide. Net. Ang labanan laban sa buong pamilya Low. Ngunit hindi nila inaasahan na magiging ganoon siya. Nakakatakot. Isang sigaw lang, at nasugatan ang isang eksperto sa transmutation force. Anong klaseng kapangyarihan ito? Wala ka namang qualification para umaksyon ako, diba? Walang ekspresyong sabi ni Ricardo kay Edward sa sandaling ito, kalmado ang kanyang tono. Ikaw. Huwag kang maangas.
Ang paghinga ni Edward ay naging hindi matatag, ang kanyang mukha ay namumula na parang dugo, at ang kanyang mga mata ay puno ng ayaw. Aaminin kong isa kang martial arts expert. Ngunit ang individual na lakas ay wala. Mag-away tayo, nagkataon na na-encounter natin iyong strong point, di ba? Ito ay hindi makatarungan. Kung mayroon kang lakas ng loob, ipakita sa akin ang iyong bank account. Gusto kong makita kung nasaan ang bilyon-bilyong asset mo, dare you. Kabanata 448 marahil siya lamang. Hindi napigilan ni Ricardo ang mapangiti sa sinabi ni Edward. Gusto mong makita ang account ko? Naiinip ka talaga, no? Magrereklamo ka na naman ba sa pagiging patas pagkatapos mong makita ang account ko at sasabihing walang ibig sabihin ang personal assets in front of family power? And next, gusto mo bang makita ang Prayosha decree ko? Ang kanyang tono ay naging malamig habang nagsasalita siya na may bakas ng pangingibabaw. Tandaan mo ito, walang patas sa mundong ito. Tanging tanga lang ang humahabol sa pagiging patas. Ang malalakas ay gagawin lamang ang kanilang sarili na hindi patas na pag-iral para sa iba. Naiwang tulala si Edward at namula ang mukha sa galit. Nagniningning ang mga mata ni Kira habang nakatingin kay Ricardo habang si Jude ay kitang-kita ang sama ng loob. Enough, Edward. Stop stirring up trouble. Magkasundo man si Ricardo at Kira o hindi ay hindi kailangan ng iyong panghuhusga. Kung gusto mong pakasalan ni Kira si Jude, kalimutan mo na. Hindi ko hahayaang maging kasangkapan ng apo ko sa alyansa ng pamilya mo. Kung wala na, pwede ka nang umalis. Matigas na sabi ni Eric habang dumilim ang mukha. Seryoso ang mukha ni Eric, at diretsyong nagsalita kay Edward, na nagpapahiwatig na oras na para umalis siya. Nag-iba ang ekspresyon ni Edward sa narinig. Sa sumunod na segundo, huminga siya ng malalim, pinakalma ang kanyang emosyon at hindi maayos na paghinga, at sinabi sa malalim na boses, Eric, mayroon akong mensahe mula sa aking lolo na ipapahatid sa iyo. Magsalita ka. Yumigting ang mukha ni Eric, at nagsalita siya sa malalim na boses. Napabuntong hininga si Edward at sinabi ng lolo ko na ang pag-iingat ng susi na iyon sa iyong mga kamay ay magdudulot lamang ng kapahamakan sa iyong lahi at walang silbi sa iyo. Pinapayuhan kanyang ibalik ang susi sa amin para sa kapakanan ng lahat. Nang marinig ito, agad na nagdilim ang mukha ni Eric, at galit siyang sumagot, ibalik mo ito sa iyo. Ang susi na ito sa aking mga kamay ay orihinal na pagmamay-ari ng ating lahi. Paano ko ito maibabalik sa iyo? Sinusubukan ba akong takutin ng iyong lolo? Bumalik ka at sabihin mo sa kanya na huwag kang mag-abala Rowan. Escort our guest out. Pagkasabi niyon, diretsyong iwinagayway ni Eric ang kanyang kamay, nagbigay ng utos na ihatid si Edward palabas. Bakas sa mukha ni Edward ang iba't ibang emosyon, at sa huli, may bahid ng pagbabanta ang tono nito. Eric, ingatan mo ang sarili mo. Kahit hindi para sa sarili mong kapakanan, isipin mo ang iba. Fair na. Sa mga salitang iyon, tinakto niya ang kanyang dibdib at, kasama si Jude at ang iba pa, ay umalis sa ward residence nang hindi sinasadya. Tumayo si Ricardo sa gilid at kinuha ang ilang clue sa usapan nina Eric at Edward. Tila may gusto si Eric sa pamilya Ward sa Lilonyo. Gayunpaman, bilang isang tagalabas, mataktika siyang umiwas sa pag-uusig ng higit pa. Matapos mag-chat saglit tungkol sa iba pang mga paksa, nagpaalam na rin si Ricardo. Pagkaalis ni Ricardo, solemn na ang ekspresyon ng mukha nila Eric at Kira. Lolo, anong gagawin natin? Parang hindi niya kayang bitawan ng susi sa iyong mga kamay. This time, nag-fret pa siya. Baka maaga pa ay kumilos na siya. Kung talagang banta sila sa ating lahi, maaari ba tayong lumaban sa kanila? Nag-aalalang tanong ni Kira. Umupo si Eric doon na may time na ekspresyon. The next moment, nagbago ang tono niya habang nakatingin kay Kira. Kira, any progress between you and Ricardo? Nang marinig ito, huminto sandali si Kira, isang pamumula ang lumitaw sa kanyang magandang mukha. She awkwardly and embarrassedly said, Lolo, what are you talking about? There's nothing between me and Ricardo. I'm just using him as a shield.
Napabuntong hininga si Eric nang marinig ang kanyang sinabi. Kung meron lang. Ang mga mata ni Kira ay kumikinang habang nakatingin sa kanyang lolo at nagtanong, Lolo, iniisip mo ba na humingi ng tulong kay Ricardo? Siya ba? May kakayahan ba iyon? Ilang segundong nag-isip si Eric, hindi kinumpirma o itinatanggi, hindi ko alam. Pero, nakita mo ang lakas na ipinakita niya ngayon lang. Kung talagang maging banta sila sa ating lahi, marahil si Ricardo lang ang makakatulong. Sa amin, binigyan ako ng pakiramdam ng noon pa man. Pinaparamdam sa akin na walang imposible sa kanya. Ito. Kira pouted, Lolo, hindi mo ba siya sinusobra? Ngumiti si Eric, bumantong hininga, at sinabing, siguro. We'll see when the time comes. If I have to make a choice, I would prefer place a glimmer of hope in Ricardo than let my brother have his way. At sa sandaling ito, sa kabilang panig. Pagkaalis nina Edward at Jude sa Ward residence, sumakay sila sa isang top-of-the-line na Audi A8L. Pareho silang may hindi kasiya siyang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bakas pa rin sa mukha ni Edward ang takot, habang si Jude naman ay puno ng hinanakit. Mr. Ward, okay ka lang? Nagkukunwaring pag-aalalang tanong ni Jude. Sa totoo lang, medyo naiinis si Jude kay Edward, sa pag-aakalang palaging ipinagmamalaki ng taong ito ang kanyang sarili ngunit wala namang espesyal. Napasigaw siya minsan, at napaubos siya ng dugo. Nakakaawa namang talunan. Ayos lang ako. Ang hindi malusog na pamumula sa mukha ni Edward ay nawala, at ngayon ay medyo namutla siya. Sa sumunod na segundo, nagngangalit siya at sinabing, saan nanggaling ang Ricardo na ito? Ano ang background niya? Ang lakas niya ay nasa Grandmaster realm. Bakit hindi pa tayo nakarinig ng ganoong batang Grandmaster? Kapag nakuha ko na, bumalik, tiyak na iimbestigahan ko ng maigi ang taong ito. Tumango si Jude bilang pagsang-ayon. Yeah, I'll have our family look into this guy. Damn it, this guy was acting so arrogant today. Inaasahan nilang ipahiya ang karibal na ito at bigyan siya ng isang mahusay na pambubugbog, ngunit sa halip, sila ay napahiya ng husto sa kanya. Pagkaalis ni Ricardo sa Ward residence, iniuwi niya si Nora mula sa Mason sa hapon. Sa kabila ng 5 taong gulang pa lamang, ang pangangatawan ni Nora ay nabago ng pagsasanay ni Ricardo sa antas na maihahambing sa isang pick-stage cultivator. Ang pinakakapansin-pansing pagbabago sa panahong ito ay ang makabuluhang pagtaas ng taas ni Nora. Dapat sabihin na si Nora ay napakatalino, at pagkatapos ng mga unang yugto ng pagsasanay sa paghinga at pagmumuni-muni, naunawaan na niya ang diwa ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Naghahanda si Ricardo na ituro kay Nora ang Fierce Phoenix Heart Sutra, ang parehong pamamaraan ng paglilinang na ibinigay niya kay Riva. Sa alaala ni Ricardo, ito ay itinuturing na isang mahusay na pamamaraan. Marahil habang lumalakas ang sariling lakas ni Nora, maaaring maging epektibo rin ito sa pagsugpo sa sumpa sa loob niya. Matapos ipaliwanag ang ilang panimulang konsepto kay Nora, hinayaan siya ni Ricardo na mag-isip ng mag-isa. Kung tutuusin, siya ay bata pa, at ang kanyang pangunawa ay maaaring hindi kasing husay ng isang may sapat na gulang, kaya kailangan itong dahan-dahan. Kung hindi, maaari itong maging sanhi ng pinsala sa isip kay Nora, dahil ang proseso ng paglilinang ay nangangailangan ng matinding konsentrasyon. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Ricardo ng tawag sa telepono. Galing kay Rafael. Ricardo, pinagalit mo ako ng husto. Sa sandaling i-connecta ni Rafael ang tawag, inilunsad niya ang isang barrage ng mga akusasyon. Kabanata 449 na Soul Edict Talisman. Sa telepono, mukhang malungkot at galit si Rafael. Natigilan si Ricardo. Mr. McDonald, anong problema? Ngumuso si Rafael. Willis, are you trying to take advantage of me? I expect you to treat me, so I have to protect your life. You're in danger, and I'll send someone to protect you. But I'm not obligado to protektahan ng sinuman. Wika ng young master na may inis sa boses. Sa wakas ay naunawaan na ni Ricardo ang nangyayari.
Lumalabas na nakipag-ugnayan na siya kay Rafael noon, humihiling sa kanya na magpadala ng mga eksperto sa Golden Core level o mas mataas para protektahan siya sa Hotpeats Village. Nang maglaon, nang malaman niyang may problema ang kanyang biyenan, nagmamadali siyang bumalik. Sa oras na dumating ang mga eksperto mula sa pamilyang McDonald, wala na si Ricardo sa Hotpeats Village. Sina Savannah at Sophie lang ang ini-escort nila. Mr. McDonald, may nangyaring hindi inaasahan, at hindi sinasadyang lokohin ka. Ganito. Ipinaliwanag ni Ricardo ang sitwasyon kay Rafael. Matapos makinig, nagpakawala si Rafael ng malamig na senggal, bahagyang lamambot ang tono ngunit hindi pa rin nasisiyahan. Kahit umalis ka, dapat ay ipinaalam mo sa akin. Ang mga eksperto mula sa aking pamilya sa antas ng Golden Core ay walang sinuman. Karapat-dapat ba ang isang ordinaryong Marshall family na ay escort sila ng aking mga eksperto? Tila hinamak ni Rafael ang pamilya Graham, malinaw na nagpapahiwatig na ang pamilya McDonald at ang pamilyang Graham ay hindi sa parehong antas. Yes. It was my mistake this time. I apologize, sabi ni Ricardo na may awkward na ngiti. Maaari lang siyang humingi ng tawad kay Rafael dahil siya nga ang nagkamali. Sapat na ba ang paghingi ng tawad? Iritadong tanong ni Rafael saka nag-iba ang tono. Enough with the nonsense. Kailan mo ba ako bibigyan ng second treatment? Sandaling nag-isip si Ricardo. How about 1 week later? Pwede ka nang pumunta sa Edoland. Magagaling ba ako nito sa pagkakataong ito? Tanong ni Rafael. Gagawin ko ang lahat. Sagot ni Ricardo na may sincere na tono. Sa totoo lang, kayang gamutin ni Ricardo si Rafael anumang oras, at maaari niya itong gamutin kahit kailan niya gusto. Depende na lang kung si Ricardo mismo ang gusto o hindi. Sige, pupuntahan kita makalipas ang 7 araw, sabi ni Rafael bago ibinaba ang telepono. Kaagad pagkatapos tapusin ang tawag kay Rafael, nakatanggap si Ricardo ng mga tawag mula kina Savannah at Matthias. Iniulat ni Savannah na ligtas silang nakabalik ni Sophie. Inimbitahan naman ni Matthias si Ricardo sa pamilya Graham bilang bisita. Matagumpay na napanatili ni Ricardo ang katayuan ng pamilya Graham sa pagkakataong ito, at gusto niyang ipagdiwang at ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Ricardo ng personal. Sa hapon, talagang sinimulan ni Nora ang kanyang pagsasanay sa paglilinang. Sa sorpresa ni Ricardo, ang munting ito ay isang henyo. Sa patnubay ni Ricardo, matagumpay na naisagawa ni Nora ang sirkulasyon ng espiritual na enerhiya ayon sa Fierce Phoenix Heart Sutra, na nakumpleto ang isang cycle. Ang simula ay palaging ang pinakamahirap. Matagumpay na nakumpleto ni Nora ang isang cycle, na siyang pinakamahalagang hakbang. Mula ngayon, kaya na niyang magtanim ng mag-isa. Naisip ni Ricardo na baka ang pambihirang determinasyon ni Nora kumpara sa mga batang kasing edad ang dahilan. Mula sa kanyang pagkakasakit, si Nora ay lumalaban sa sakit at nakaranas din ng mga pagbabago sa pamilya. Ang kanyang psikolohikal na katatagan ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong bata. Bilang karagdagan sa paggabay sa paglilinang ni Nora, naglaan din si Ricardo ng oras upang pag-aralan ang mga bagay na natagpuan niya sa Hiskel Ghost. Sa kanila, may isang bagay na nakakuha ng atensyon ni Ricardo. Ito ay isang anteng-anteng na gawa sa isang espesyal na tela, kulay pilak na kulay abo, na naglalabas ng kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya. Soul Edict Talisman. Matapos pag-aralan ito, naunawaan ni Ricardo ang function nito, at ilang beses na nagbago ang kanyang ekspresyon. Maaari talaga itong Soul Edict Talisman. Kontrolin ang kaluluwa ng ibang tao, isang lambat. Buhay na tao. Hanggat ang espiritual na kapangyarihan ng gumagamit ay mas malakas kaysa sa target, ang Soul Edict Talisman ay magkakabisa. Matapos kontrolin ang kaluluwa ng ibang tao, sila ay magiging tungkod ng gumagamit. Sa isang pag-iisip, maaaring basagin ng gumagamit ang kaluluwa ng target. Kailangang sabihin na ang epekto ng Soul Edict na ito. Umalis si Talisman kay Ricardo Asted. At kilabot. Walang alinlangan, ang talisman na ito ay labis dominante at mali siya. Mahirap isipin ang kawalang pag-asa na mararamdaman kapag nakontrol ang kanilang kaluluwa.
Hindi napigilan ni Ricardo na mag-isip, ang aking espiritual na kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong eksperto sa Golden Core. Magtrabaho para sa akin. Matapos ang ilang sandali ng pagkabigla, lumutang ang isip ni Ricardo sa ideyang ito. Ngunit pagkatapos ay umiling siya, no good. Maaabot ko ang Golden Core Realm sooner or later. Sayang ang paggamit nito ng ganito. Sa isiping ito, biglang nagningning si Ricardo ng kanyang mga mata, isang malamig na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Baka, may mas bagay. Bandang 5:00 ngayon, umuwi si Miranda mula sa trabaho. Honey, bakit ang aga mong bumalik ngayon? Pinapanood ni Ricardo si Nora na nagsasanay sa kanyang cultivation technique sa looban. Ngumiti ito at binati, magluluto ako agad. Sa sandaling ito, si Nora ay bago. Natapos ang isang cycle ng kanyang cultivation technique. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumayo, tumakbo patungo kay Miranda. Bumalik ka na. Kami ni Itay ay nakikilahok sa isang tede ng magulang anak, naglalaro ng magkasama. Sobrang saya. Isang pare Miranda. Aktibidad. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, ang maliit na bata ay nagpout, ngunit wala ka doon. Niyakap ni Miranda si Nora, ang kanyang magagandang mata ay puno ng malalim na pagmamahal, na tila mas matindi kaysa dati. Kinurot niya ang chubby little face ni Nora at indulgently said, I'm sorry. Sasamahan talaga kita next time, okay? Ma'am. Promise, Pinky swear. Masayang tumango si Nora at inilahad ang maliit niyang kamay. Ikanawit ni Miranda ang kanyang pinky finger kay Nora at pagkatapos ay sinulyapan si Ricardo, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang komplikadong ekspresyon. Sa sumunod na sandali, may sinabi siya na nagpatindig ng balahibo ni Ricardo. Magluluto ako mamayang gabi. Nang marinig ang mga katagang iyon, nanginginig ang buong katawan ni Ricardo, at sumili ang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Hindi, talaga. Matengkad pa rin ang alaala niya sa dark cuisine na niluto noong nakaraang pagkakataon ng CEO ng Diyosa. Ayaw niyang gawing nilagang baboy muli ang mushroom. Nang makita ang ekspresyon ni Ricardo, biglang nanlamig ang kilos ni Miranda, agresibong tinitigan siya. Anong ibig mong sabihin? Wala. Wala lang. Umiling si Ricardo at awkward na ikanaway ang kamay. Damn it. Ano ang ginawa niya para magalit na naman siya? Pahihirapan ba siya nito sa ganitong paraan? Gayunpaman, makalipas ang 40 minuto. Habang nakatingin si Ricardo sa mesa, puno ng isang buong plato, hindi, isang malaking palanggana ng kamatis at piniritong itlog, isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Kabanata 450 dumating na ang babae. Honey, ano ito? Tumingin si Ricardo sa mesa na may kakaibang ekspresyon at maingat na tinanong si Miranda. Sa sandaling ito, bahagyang namula ang magandang mukha ng goddess CEO, tila hindi natural. She glared at Ricardo with a cold face and said, "Stop talking nonsense and eat." Ang malaking bahagi ng kamatis at scrambled egg na ito ay halatang para sa 3 tao. Bilang karagdagan, nag-steam siya ng isang kaldero ng kanin sa electric cooker, ngunit malinaw na nagdagdag siya ng masyadong maraming tubig, na naging katulad ng bahagyang mas makapal na sinigang na bigas. Tulad ng para sa mga kamatis at piniritong itlog, sila ay lumitaw na normal sa ibabaw. Awkward na ngumiti si Ricardo at sinenyasan si Nora, let's eat. Nora, try your mother Miranda's cooking. Sa determinadong ekspresyon, buong tapang niyang kinuha ang isang kutsarang puno ng kamatis at piniritong itlog, na parang haharap sa pagbitay. Ha! Ngunit sa sumunod na sandali, nagulat si Ricardo. Bagamat medyo banayad ang lasa, hindi ito maituturing na dark cuisine. Nagtatakang tumingin siya kay Miranda, hindi inaasahan na gagawin niya ang isang bagay na, normal, sa pagkakataong ito. Paano na? Ipinikit ni Miranda ang kanyang magagandang mata at nagtanong na may kaunting pananabik. Parang may bakas ng kaba sa kanyang magandang mukha. Oo. Mariing tumango si Ricardo. Ito ay masarap. Agad siyang sumandok ng ilan pang kutsara sa kanyang mangkok. Kumagat din ng kaunti si Nora at matapat na sinabi, medyo mura. Nang marinig ito, napabulala si Miranda, ha?
Hindi niya napigil ang napakagatlabi, tila nag-aalala sa pagsusuri ng maliit. Sa sandaling ito, pinandilatan ni Ricardo si Nora, at pinahaba ni Nora ang kanyang tono at mabilis na tumango, sinabing, ang sarap talaga. Napakasarap ng kamatis at scrambled egg na gawa ni Miranda Mommy. Kasunod ng halimbawa ng kanyang ama, ang maliit na bata ay sumandok ng ilang kutsara sa sarili niyang maliit na mangkok. Sa pagmamasid dito, hindi napigilan ni Miranda na imulat ang kanyang mga mata sa pagkagalit at tumahimik, sinabing, hindi kaya, wala talaga akong talento sa pagluluto. Ang kamatis at piniritong itlog ay itinuturing na pinakasimpleng ulam, kaya pinili ni Miranda na gawin ito, na nagbabalak na magluto para kay Ricardo at Nora. Gayunpaman, ang resulta ay malinaw na hindi kasiya siya. Sino nagsabi niyan? Honey, you're simply a cooking genius. The second time you cook and it is already this delicious. Keep it up. Umubo si Ricardo at mabilis na pinalakas ang loob niya. Nang marinig ang mga salitang ito, ibinuka ni Miranda ang kanyang mga labi at talagang tumango ng time. Oo. Gagawin ko ang lahat para matuto akong magluto. Hindi niya gustong maging isang binibini na hindi alam ang unang bagay tungkol sa pagluluto o isang nagyayalong CEO na walang kinalaman sa mga makamundong bagay. Ang kasalukuyang Miranda, sa kaibuturan ng kanyang puso, ay nais na maging asawa ng isang haltak at maging ina ni Nora. 3 taon. Matapos basahin ang talaarawan na iyon, sa wakas ay naunawaan ni Miranda kung bakit, pagkatapos na magdulot ng eksena kay Ricardo noong gabing iyon, sinabi niyang kailangan lang niyang gumawa sa loob ng 3 taon. Baka kasi, 3 taon na lang ang natitira sa kanya. Sa ikapitong kaarawan ni Nora. Sa buong maghapon, magulo ang emosyon ni Miranda habang pinag-iisipan niya ang maraming bagay. Naisip niya ang tungkol kay Ricardo na posibleng kaharap ang sinaunang pamilyang Willis, at si Nora ay posibleng wala pang 3 taon upang mabuhay. Parang pinipilipit ng kutsilyo ang puso ni Miranda. Pero natauhan din siya at nagdesisyon. Ano ang ibig sabihin ng gawin sa loob ng 3 taon? Hindi. Kahit na may 3 taon na lang ang natitira sa pagitan nila Ricardo at Nora, hindi talaga siya mapakali. Nang matapos magsalita si Ricardo ay napatigil siya habang hawak ang kanyang rice bowl. Napatingin siya sa seryosong goddess CEO na nasa harapan niya, at may kakaibang pakiramdam na napukaw sa loob niya. Honey, ikaw. Sumulyap si Miranda kay Ricardo, ngumiti, wala lang. Gusto ko lang matutong magluto ng masasarap na pagkain para kay Nora. Bawal ba yan? Hindi naman sayo, bakit ganyan ang ekspresyon mo? Ricardo gumawa ng isang tulirong tunog at awkwardly ngumiti. Ngunit naramdaman niyang may mali kay Miranda ngayong gabi. Ang titig niya kay Nora ay tila lalong nagmamahal. At sa sarili niya. Tinapos nila ang kanilang pagkain sa isang mainit. Kapaligiran. Nagluto si Miranda ng malaking bahagi ng kamatis at nag-scramble itlog, na sina Ricardo at Nora. Tapos na, nakaantig sa puso ng goddess CEO. Alam niyang hindi talaga masarap ang niluto niya. Akmang lilinisin na ni Ricardo ang mesa, biglang huminto ang mga galaw niya, at kumunat ang noo. Sinulyapan niya si Miranda, at ilang beses na kumikislap ang mga mata. Sa loob-loob niya naisip, ang gulo. Parang ngayon lang lumuwag ang relasyon nila ni Miranda, at ngayon lumitaw ang babaeng ito. Hindi ba siya nagdaragdag lamang ng panggatong sa apoy? Baka may hindi maintindihan si Miranda. Sa sumunod na segundo, isang kaakit-akit na figure ang lumitaw sa labas ng pintuan ng sala. Oh, what a warm scene. Having dinner as a family. Nakangiting itinulak ni Summer ang pinto ng sala at mapanuksong tanong. Hindi naiwasang mahulog ang kanyang tingin kay Miranda. Mukhang hindi maganda ang oras ko. Tumingin sa kanya si Miranda, sumikip ang maganda niyang mukha noong una, ngunit pagkatapos ay nakahinga siya ng maluwag. Kilala niya si Summer. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang babaeng ito. Noon, sa isang dinner party kung saan nandoon sina Liam, Sam, Darwin, Sarah, at ilang second generation ni Edolan, nabighani si Liam sa babaeng ito. Hindi lang iyon, pinakialaman din ng babaeng ito ang mga inumin ng lahat.
Sa oras na iyon, si Ricardo ang tumambad sa kanya at sinira ang pagkaentyan kay Liam, na napilitang tumakas. Naalala pa ni Miranda kung paano tinanong ni Summer ang lahat tungkol sa jade pendant na hugis dragon sa katawan ni Ricardo. Sa mga larawang ibinigay sa kanya ni Theo, may mga larawan ni Ricardo. Niyayakap si Summer. Hinayaan iyon. Ang dahilan kung bakit matagal nang pinagdudahan ni Miranda ang mga larawang iyon. Alam niyang hindi ordinaryong tao ang babaeng ito. At tila may kaugnayan ito sa pinagmulan ni Ricardo. Kaya, pagkatapos makita si Summer, ang ekspresyon ni Miranda ay humigpit saglit, ngunit pagkatapos ay muli siyang napahinga, na kumilos ng bukas. Ito ay hindi isang masamang oras. Bahagyang umiling ang Goddess CEO at tinanong si Summer, may negosyo ka ba sa lalaki ko? Yes. And it might require a private conversation, ngumiti si Summer at sadyang nagpahiwatig. Hindi niya inaasahan na mananatili si Miranda. Napakatahimik nang dumating siya upang hanapin si Ricardo. Nakatingin sa nakamamanghang CEO ng Diyosa sa kanyang harapan. Oh, net. Kinailangan ni Summer na aminin iyon sa kanya. Hitsura at ugali noon. Natatabunan. Isang pahiwatig ng selos ang bumalot sa kanyang puso. Hindi katakataka na si Ricardo, ang lalaking ito, ay maaaring labanan ang kanyang pang-aakit. Lagi siyang nasa tabi ng ganyang Diyosa, immune sa alindog ng ibang babae, di ba? Nang marinig ni Ricardo ang mga salita ni Summer, namula ang kanyang mukha, gustong sipin ang kasuklam-suklam na babaeng ito hanggang sa mamatay. Damn it, she was deliberately trying to sow discord in their marriage, hindi ba? Hindi naman. Dumilim ang mukha ni Ricardo nang may sasabihin pa sana siya, ngunit pinigilan siya ni Miranda. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, malamig at walang pakialam ang kanyang tono. No need to say anything. If you have something to discuss, do it privately.